buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Blindness. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ang Panginoong Jesus ang liwanag ng sanlibutan, ng buhay, ng isip, ng espiritu. And the opposite of light is darkness, blindness. Habang tayo'y lumalapit sa Panginoon at lumalago sa pananalig, dapat nababawasan ang pagiging bulag. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, blindnesses o iba't ibang uri ng kabulagan. Panginoon, salamat dahil kayo liwanag at yan ang dalangin namin. Napapagliwanag niyo ang aming isip, puso, katwiran, karunungan at nang sa ganon, maging totoo na kami nabubuhay, lumalakad sa liwanag. Forgive us our sins, O God. Cleanse us. Empower us with the capacity to understand you. Heal our physical infirmities. Strengthen our bodies. Stabilize our emotions. Father, we ask you to be our peace, our strength, our light. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. 2 Kings 6, 8-10. Time after time, when the king of Syria was at war against the Israelites, he met with his officers and announced, I've decided that we will set up camp. Each time, Elisha would send this warning to the king of Israel, don't go near there. That's where the Syrian troops have set up camp. So the king would warn the Israelite troops in that place to be on guard. Napakaraming giyera ng Israel with the neighboring countries at isa dito yung Syria. At sa ating binasang kasaysayan, tuwing nagpaplano ang hari ng Syria kung saan sila maglalagay ng kampo, ito ay nalalaman ng propetang Israelita na si Elisha. Sasabihan niya yung hari at yung hari naman na nasa palasyo magpapadala ng mensahe sa kanyang mga general sa field. At kung siya ay kasama sa field, nalalaman niya, kaya sasabihin niya kanyang mga opisyales, huwag tayo dyan mag-camp, huwag kayo dyan magkampo dahil malapit sa kalaban. At maaari kayong mapanganib, malagay sa panganib. So the prophet warns the king, and the king in turn warns his troops. Isang propetang nakakakita ng mga bagay na di kita ng karaniwang tao maging ng hari. 2 Kings 6, 11-12. The king of Syria was furious when he found out what was happening. He called in his officers and asked, which one of you has been telling the king of Israel our plans? None of us, your majesty, one of them answered. It's an Israelite named Elisha. He's a prophet, so he can tell his king everything, even what you say in your own room. May nakakaalam sa mga Syrians kung ano ang tunay na dahilan kung bakit alam ng Israelites ang kada kilos nila. May propeta, si Elias, at alam niya ang bawat kilos, at sabi pa nga nitong tao, maging ang inuusal niyo ng tahimik sa loob ng inyong sariling silid. Now the prophet becomes a military interest. Why? Because he's a great military asset of Israel. 2 Kings 6, 13-14. Find out where he is, the king ordered. I'll send soldiers to bring him here. They learned that Elisha was in the town of Dothan and reported it to the king. He ordered his best troops to go there with horses and chariots. They marched out during the night and surrounded the town. Dahil ang propeta ang nagiging dahilan ng lagi ng kabiguan ng Syrian troops, ipadadakip na siya ngayon ng Syrian king. Naglakbay sila sa gabi, pinaligiran nila yung bayan na tinitirhan ng propeta.
2 Kings 6, 15 to 16. When Elisha's servant got up the next morning, he saw that Syrian troops had the town surrounded. "Sir, what are we going to do?" he asked. Natural itong katulong ng hari ay ng propeta, yung kanyang bodyguard din at the same time assistant, maagang gumising. At paglabas niya sa kanilang tahanan, kitang-kita niyang naliligid ng mga sundalong kabayuhan ang kanilang lugar. Natakot siya siyempre. At tinanong niya ang kanyang propetang amo, "Ano po ang gagawin natin? Naliligid tayo ng mga kalaban." Blind to spiritual reality, the servant gets alarmed. "Don't be afraid," Elisha answered. "There are more troops on our side than on theirs." Napakalaking statement ito. Huwag kang matakot, mas marami tayong kakamping mga hukbo kaysa sa mga hukbo na yan na kalaban natin. Seeing with spiritual eyes, the prophet is calm. Ninenervyos yung kanyang tauhan, siya ay payapa kasi magkaiba sila ng nakikita. Yung tauhan ang nakikita yung kalaban, yung propeta ang nakikita yung mga kakamping hukbo na nakapaligid din sa kanila that up to now hindi kita noong kanyang katulong. 2 Kings 6:17, then he prayed, "Lord, please help him to see." And the Lord let the servant see that the hill was covered with fiery horses and flaming chariots all around Elisha. Kung may malaking bilog ng mga kalabang hukbo na nakapaligid sa kanila, sa loob nito, sa pagitan ng bahay ng propeta at ng mga kalaban ay mas maraming hukbo na nakaistasyon. Na nakasakay sila sa nagliliyab, naglalagablab, nag-aapoy na mga sasakyan, mga anghel ng Diyos nakapaligid sa propeta. Sabi niya, "Lord, hayaan niyong makita niya." At nakita ito ng natatakot na assistant. Reality never changed. But seeing it changed the servant's heart. The blind could be made to see. Hindi lang ang nakikita ng hubad na mata ang totoo. Maraming katotohanan hindi nakikita ng mata. Ang mga anghel ng Diyos hindi nakikita ng mata. Ang pagtatanggol ng Diyos hindi nakikita ng mga bulag ang kanilang espiritu. Pero ito'y kitang-kita ng mga mulat ang kaisipan at mulat ang espiritu. There is spiritual blindness to safety and security and to blessings. Isang uri yan ang pagkabulag na nais kong ating pansinin. Maraming tao, bulag sila sa pag-iingat sa kanila ng Diyos. Bulag sila sa pagtatanggol sa kanila ng Diyos. Bulag sila sa blessings. Nandyan, pero palibhasa hindi nila nakikita, ang nagahari sa kanilang puso ay takot. At nung ipakita sa kanya, wala naman talagang naiba, kundi yung ano lang ang kaya niyang makita, pero yung realidad, laging nandun. It has always been the same, na iba ang kanyang pananaw. Ano ang pananaw niyo, mga kapatid? Anong tinatanaw natin? Anong tinitingnan? Kasi ang ating tinitingnan, ang siyang magiging laman ng ating isip. Kung ang tinitingnan niyo problema, magiging problemado kayo. Kung ang tinititigan ninyo, panganib, ang tinititigan natin, mga hirap sa buhay, mga reklamo, mga kulang, it will register in our hearts. Kaya dapat pinipili ang tinitingnan. Pero natural lang naman kasi hindi niya makita dahil hindi naman siya ganun ka-spiritual. Pero kung ating hinahasa, sinasanay ang ating espiritu, marami tayong makikita na hindi nakikita sa pang-araw-araw at karaniwang sitwasyon. Kaya ang mga espiritual at mga Diyos mas tahimik, mas payapa. Kasi mas nagtitiwala sila at mas nakakakita sila ng dahilan para magtiwala. This spiritual blindness brings about fear. Yung blindness ng katulong. Ang nakikita yung kaaway, hindi nakikita yung kakampi. At kung minsan, kahit sa buhay natin, ganyan, wala tayong nakikita kundi kaaway natin yung tao. Hindi natin nakikita ang the same tao can be our kakampi. Kailangan malawak ang paningin, malalim,
ang pananaw. 2 Kings 6:18, as the Syrian army came closer, Elisha prayed, Lord, make the soldiers blind. And the Lord blinded them with a bright light. Kanina, yung katulong niya ang blind, ipinanalangin niyang makakita, nakakita. Ngayon, yung nakakakita ng mga sundalong kalaban, ipinanalangin ng propetang maging bulag at binulag ng Diyos ng nakasisilaw na liwanag. Those with sight could be blinded. Maraming matatalino ang pwedeng mabobo, mapabobo. Maraming marurunong ang pwedeng maging mangmang. Maraming nakakakita ang pwedeng maging bulag. Hindi pwedeng laging pagtiwalaan kung ano ang meron tayo dahil pwedeng mabaligtad yun sa isang iglap. Those that could see very well were blinded. He who was blind was made to see. Reversals can happen. Kaya maraming matatalino, may mga ginagawang hindi bagay sa kanilang katalinuhan. Kasi nangyayari yon na ang nakakakita nabubulag, lalo't binubulag ng ningning, ng brilliance, ng liwanag. Itong mga sundalong ito na bulag sila ng sobrang liwanag, tayo pwedeng mabulag ng sobra nating pagnanasa. Pagnanasa sa pera, pagnanasa sa karangalan, pagnanasa sa pag-ibig, pagnanasa sa kung ano man, pwedeng mabulag at mawalan tayo ng katwiran. Dahil maraming uri ng kabulagan. Pwedeng bulag ang mata o bulag ang puso. Dapat conscious tayo about such blindness. So, the troops were all blinded at the same time. Ano ang balak ng propetang ito? 2 Kings 6:19-21. Elisha told the enemy troops, you've taken the wrong road and you're in the wrong town. Follow me, I'll lead you to the man you're looking for. Elisha led them straight to the capital city of Samaria. When all the soldiers were inside the city, Elisha prayed, Lord, now let them see again. The Lord let them see that they were standing in the middle of Samaria. The king of Israel saw them and asked Elisha, should I kill them, sir? Ipinanalangin ng propetang mabulag ang mga kalabang hukbo at nung nabulag, sinabi niya, mali ang pinuntahan nyo, mali ang napuntahan yung lugar, halik kayo't aakayin ko kayo't dadaling ko kayo sa tamang lugar para makita nyo ang hinahanap nyong tao. At dinala niya ang hukbong ito sa kalagitnaan ng kanilang kapitolyo, Samaria, kung saan nakaistasyon ang pinakamalalakas nilang hukbo. At nung ipinanalangin ng propetang makakitang muli ang mga sundalo, nagulat na lang sila. They were surrounded by the army of Israel, with the king asking the prophet for permission to kill all the Syrian soldiers. There is a spiritual, mental, and emotional blindness to danger, to deception, to misfortune. At nangyari ito sa mga sundalo ng Syria. Agad-agad nagtiwala sila sa propeta dahil nga sila'y bulag. At hindi lang naging bulag ang kanilang mata, naging bulag din ang kanilang katwiran sa panganib na maaari nilang suungin sa pagsunod sa propeta na dinala nga sila sa Samaria. Maaari silang maging bulag sa deception. They were actually deceived. But I will not go into the moral dimension of this lie, but it was a lie. And then, they were blind to the possibility of misfortune. Napangakuan sila na dadalhin sa tamang lugar, sa tamang tao, at sapat na yung pangako na yun para maging sunod-sunuran sila na hindi nila alam, ay dinala sila sa lugar na maging napakapanganib sa kanila kung sakali. This blindness causes a false sense of security. Pag sobra ka nagtitiwala agad, o sobra ka mapagtiwala lagi, pwede magkaroon ka ng false sense of security. Wala namang naloloko na hindi naloko ng pinagtitiwalaan. Hindi ka naman pwedeng lokohin ang hindi mo pinagtitiwalaan eh. Kasi paano kanya maloloko, hindi ka nagtitiwala. Kaya lahat ng naloko, nagtiwala. At lahat ng nakapanloko, pinagtiwalaan muna. Heto, nagtiwala sila, nabulag sila. Meron ngayon silang sense of security which was wrong because they were being led into the capital city of their enemy.
There is this type of blindness that causes people to be susceptible to deception and danger. Pag nagtiwala, pag nahulog ang loob, pag nahuli mo ang loob, magiging mapagtiwala. Kaya maging sa pag-ibig, lahat ng nadaya ay nagtiwala muna at nagiging doble ang sakit. Pag naloko ka ng iniibig mo dahil una, nasaktan ka na dahil naloko ka. Number 2, ang nanloko pa ay iniibig mo, doble ang pait. Kung naloko ka na isang tao hindi mo naman mahal, naloko ka lang, nakuha yung hikaw mo, nakuha yung lote mo, masakit, pero isang sakit lang yon dahil naloko ka. Pero yung pinagtitiwala at iniibig mo pa, doble ang pait. Kaya mag-iingat sa pinagtitiwalaan. Hindi lahat ng pinagtitiwalaan ay magtataksil, pero lahat ng nagtataksil ay pinagtiwalaan muna. Dapat bukas ang mata ng tao sa panganib. Itong buong sundalong ito na bulag, sumunod sila, dinala sila sa lugar na pwede silang makatay. 2 Kings 6:22, "No," Elisha answered, "you didn't capture these troops in battle, so you have no right to kill them. Instead, give them something to eat and drink and let them return to their leader." Sabi ng hari ng Samaria, ng Israel, papatayin ko na ba sila? Wala kang karapatang patayin sila dahil hindi mo naman sila nabihag sa digmaan. I-deliver ko sila dito. Hindi mo sila prisoner of war. Wala kang right. Ang gawin mo, pakainin mo sila, busugin mo. At pagkatapos pauwiin mo sa kanilang bayan. It was a very unusual policy to feed your enemy. Wala nang ang kalaban-laban, pwede mo nang imassacre lahat. 2 Kings 6:23, "The king ordered a huge meal to be prepared for Syria's army. And when they finished eating, he let them go. For a while, the Syrian troops stopped invading Israel's territory." Yun ang naging bunga ng diplomacy ni Elisha. Nagkaroon siya ng pagkakataon na gawan ng anumang gusto niya yung hukbo ng Syria. Gawa ng masama, ipapatay. Pero siyempre, paghihiganti rin yun nung kanyang mga kakampi. O gawa ng mabuti at alisin ang galit at puot sa kanilang puso. Yun ang pinili ng propeta. Sa inyo, huwag mong patayin, pakanin mo at pauwiin. Ang naging bunga, tumigil ng kasasalakay ang Syrian troops sa mga lugar ng Israel. Anong uri ng kabulagan ang nais ating makita dito? There is blindness to golden opportunity. Or there is blindness to the meaning of golden opportunity. To the king of Israel, there was a golden opportunity to kill as many soldiers of their enemy as possible. It was a golden opportunity for a military man. But Elijah was a diplomat. It was a golden opportunity to make friends. The same thing offers two opposite opportunities. Bulag ang hari ng Israel. Tulad ng maraming hari. This blindness causes people to miss great chances. Pagka nanghina ang inyong kalaban, pwede niyong yurakan o pwede niyong ibangon. Alin ang gagawin ninyo? Anong uri ng golden opportunity ang nakikita ninyo? The king of Israel had the chance to do good to the enemy and to take away the anger, which is really the power of the enemy. But he automatically inclined to squander that golden opportunity to make peace and to kill the helpless enemy. Alam nyo ba, pag may kaaway kayo at ginawa nyo ng masama, ginagalit nyo. Ang ginagalit na kaaway, pinapalakas. Pag may ginagalit ka, pinapalakas mo siya. Lumalakas ang loob niyang lalo kang saktan, lumalakas ang loob niyang lalo kang galitin, lumalakas ang loob niyang lalo kang gawa ng masama. Pag may ginawa kang masama sa gumagawa sa ng masama, mas pinasasama mo siya. Kaya ang turo ni Jesus, gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng mali sa iyo. Dahil pag ginawa mo yon, hihina ang kanyang loob. Nagawang ka pa ng masama. Ang matalinong tao,
hindi nanggagalit ng galit na nga. Kasi kanino niya ibabaling ang galit niya kundi sa'yo? Kanino niya ibubunto ng kanyang puot kundi sa'yo na nanggagalit sa kanya? Hindi matalino yung nanggagalit. Ang matalino ay yung nagpapabait, nagpapaamo, lalo taos puso ang layunin. Sa halip na gamitin ang haring ito ang diplomacy, ang gagamitin niya military strategy, kill the enemy. Pero pag pinatay mo naman niya, gagantihan ka rin ng mga anak niyan, kamag-anak niyan, hindi na matatapos. Open your eyes to and do not miss golden opportunities to do good to the good. That is just. Do not miss your golden opportunity to do good to the bad. That is good and godly and wise and diplomatic. It is the way of a winner. Pag may galit na galit sa'yo, ang dali namang galitin nalo yan eh. Sige, sulsulan mo. Makipag-away ka, insultuhin mo. Magagalit lalo. Sa palagay mo, nanalo ka na nagalit siya sa'yo. Hindi man siya makaganti ngayon, magyabang lang yan ng ibang pagkakataon. Ang tunay na panalo, ay yung napabait mo ang masama. Natanggal mo galit niya sa'yo. Di ka man niya gawa ng mabuti, titigil na siyang gumawa na masama. Matthew 5:44-45. But I tell you, sabi ni Jesus, to love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. In other words, ang kabaitan mo, wala dapat pinipili. Masama't mabuti, ang kaharap, mabuti ka pa rin. Be like God. Love the good and love the bad. Sasabihin mo, wow, ang hirap naman na mahalin yung masama. Di, wag mong mahalin. Gawan mo rin ang masama. Tingnan ko lang kung sino malulugi. Ikaw ang magbabayad nun. Masama nga siya, gawin pa ng masama, edi lalong sumama siya. At sa iyo ibubunto ng kanyang kasamaan. Matthew 5:46-48. If you love only those people who love you, sabi ni Jesus, will God reward you for that? Even tax collectors love their friends. If you greet only your friends, what's so great about that? Don't even unbelievers do that? But you must always act like your Father in heaven. Sa inyo, huwag mong ipagmalaki na minamahal mo yung mapagmahal din. Ano naman ang kakaiba doon? Ano naman ang na-achieve mo na minahal mo yung nagmamahal sa'yo? Ganun. Kahit nga masasamang mga tax collectors, bandaraya, mahal din nila yung nagmamahal sa kanila. Pareho lang kayo. Kung ang binabati mo lang yung mga kaibigan mo, kahit masasamang tao, binabati ang mga kaibigan nila. So wala kayong pinagkaiba. Kung gusto nyong mapaiba, maging mabuti kayo sa di mabuti. Mahalin nyo yung nakakainis. Then magiging para kayong Diyos. Kasi ang Diyos, minamahal niya lahat ng tao, umuulan sa lugar ng mabait at masama, di sinaga ng araw ang mabuti at hindi mabuti. So be better than sinners. Lalo't anak ka ng Diyos, di dapat higit ang ginagawa mo kaysa sa mga hindi anak ng Diyos. Yung mga hindi anak ng Diyos, mabait din yon sa mga mahal nila sa buhay. Anak ka ng Diyos, lampas ka dapat doon. Open your eyes to and do not miss golden opportunities to do good to the enemy. That is wise. It is normal to do bad to the bad. But why be only normal when you can be super? That is wise. To do good to those who do bad. That is the way of the true winner. Because as somebody says, the best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yung enemy mo, ginawa mo na sama, enemy mo pa rin, ano naman na-achieve mo doon? Hindi nakakahanga. Pero yung kalaban mo kahapon, kakampi mo na ngayon, bukas pinapadalang ka na ng ulam, aba, yun ang achievement. Napagawa mo ng mabuti, yung gumagawa ng mali. Yun ang tunay na winning way. So which blindness could be afflicting you or all of us?
each one of us. Ano kaya ang kanya-kanya natin mga kabulagan sa mga napag-usapan at sa mga pag-inisip mo, maiisip mo na rin dahil sa napag-usapan? Hindi naman pwede pag-usapan lahat, hahaba. Pero sapat na mabukas ang ating isip na maraming uri ng kabulagan para masuri natin ang mga sarili natin para sa iba pang mga kabulagan na hindi na pag-usapan. Open your mental and spiritual eyes. Ask God to open your eyes. Ask the Lord. Hingin sa Panginoon na ibukas ang ating mata. We must ask for it. Sabi ni Lord, ask and you shall receive. Knock and the door will be open to you. Seek and you will find. Mark 10:51-52, Jesus asked, "What do you want me to do for you?" The blind man answered, "Master, I want to see." Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Dear God, we ask for the same thing. We ask for sight. Mental, spiritual, emotional sight. Turuan mo kaming manuri, makakita ng di karaniwang nakikita. Maging malinaw ang malabo, maliwanag ang madilim. At nang sa ganon, maituwid ang baluktot, maitama ang mali, at magawa namin ang pinakamabuting magawa dito sa buhay na ito. Ipakita niyo po sa amin, aming Amang Diyos, ang aming mga kabulagan. Ang pagkabulag namin dahil sa mga bagay na aming minamahal, sinisinta, ginugusto, dinedesire, that blind us. Teach us to see with spiritual eyes. And in moments that we cannot see clearly, teach us to rely on those who can. On those who are gifted with sight, with reason, with light. Pagbulag-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa buhay natin. Pagpasuri sa Panginoon at nawa lahat magkaroon ng dagdag na liwanag sa ikabubuti ng ating buhay at ikapupuri ng Panginoon. Lord, as your people pray silently, reveal yourself and make this message personal. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Blindness. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas, at pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat
sa sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Bakit sinasabing this nation can be great again? Kailan nga ba naging great ang Pilipinas? Napakarami sigurong matatawag na greatness ng lahing Pilipino, pero kung sa technology, sa trading, sa material culture, matatawag siguro natin yung from the 11th to the 13th centuries na golden age ng Philippine civilization. Kasi pagka hinukay natin ang mga libingan ng ating mga ninuno, yung mga diggings nga na na-date dyan sa panahon na yan, napakalaki ng ebidensya ng sophistication and improvement and development of our civilization. Metal craft, halimbawa, yung mga paghahabi, pottery, bagamat maraming imported from China and the other countries, it only means that we are vigorously trading with these people. So isa yan na matatawag na Golden Age.
Yung pagsisimula at paglago ng Ifugao Rice Terraces is a golden age, no, in terms of community work or public work, if you might call it. Yung ating pagtayo laban sa Espanya sa ating himagsikang Filipino noong 1896 at ang pagwawagi at ang deklarasyon ng independensya noong June 12, 1898, ang pagsulat ng konstitusyon sa Malolos, nakauna-unahang konstitusyon ng isang republika sa buong Asya. These are high water marks of a civilization. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa
daydayawan ka, o Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, o Diyos, Kaluhuran ka, Jesus. sa lahat ng dako. Papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dako. Papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon.
alinlangan, sa Kanya na nangako, di ka magbibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, siya ay ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan.
puso ko'y tiyak, ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Aking Diyos, bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!